So karon na ako'y mensahe nga ihatod alang ninyo mga kaigsunan. And this message is related with the messages I shared with Chinese Filipino Church in 1 week. So karon didto gyud unta ko sa Chinese Filipino Church kay culmination maron sa crusade. Nag-crusade ko dito and I know that some of you mga batanon nakatambong didto. Unya wa man ako gipalive. Oh, kay aron nga kuan dili magkasapaw-sapaw nga to nga mga live streaming program sa Facebook. So, usa ka semana, pastor, ikasabado ikaw mag-speaker dinhi kuno. Sa asa man day ka ko didto ko sa Sisidak nga association. Kay first man kuno ni, so historical ni. So dili ko dinhi mungadto ko. So nahuman ang atong awali dito mga kaigsunan o kaluyan sa Ginoo. Magsabot pa ming Pastor Kim Filias o doon na bagyo mabautismuhan. But it was a nice experience dito. Mao ni akong gigamit nga mga presentations. Pero ay mo kabala ka kay basig mo ingon mo, basta gwali ra ba sa public crusade, tag-as ra ba kayo ng mga wali? Mga kaigsunan, only 32 slides ang ako nga gi-share. Di man ta ko magamit og laptop. Oo, kay matintal manggugog pagkusog sa kuntingog unya na hurot-hurot naman eh. Pero sayang man pud di nato gamiton. So nagamit na lang ko. Pero kini mga kaigsunan ganiha ra ni nako gidit dito sa kilid. Ingon ko nindot man tingali magamit. Oh, kay aron napod mo'y makita kay kita basta glaayan na ta magtan-aw sa speaker dito naman ta sa slide mo tan-aw. Oh, aron nga di kayo tadukaon. Kay dito bitaw sa kuan usa sa speaker namo ingon siya. Naay pastor nganing reklamo. Kay story lang ni dinhi tinuod. Pagabot ko no dito sa kuan sa listahan na sa basahon sa kinabuhi, nahibulong ang pastor nga wa man dito ang iyang ngalan. So pasabot dili siya maluwas. Kay wa man dito ang iyang ngalan sa Book of Life, sa pasahon sa kinabuhi. Dining reklamo siya nga, ay, kanang, draw. Ministro man ko. Pastor man ko. Nganong wala man diha ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi nga supposed to be, mag-una-unta ang akong ngalan diha. Kay ako go'y nagtudlo sa mga tao nga maluwas. Karon, hulat lang siya. Pagduol sa bus driver, naaman angan sa driver sa bus. Oh, hindi siya, driver sa bus, naay nun yangan. Unya kandidato siya sa pagkaluwas niya. Ako hinuon nga pastor, wa diha na hinuon ang akungan. Ingon na ang nagbantay. So you know what, pastor? Your name was not included here in the Book of Life. Because when you preach, everyone is sleeping. But this driver, when he drives, everyone is praying. Ha? Ang uban mo pa nangatawa. Oh, hinay man gud ang signal. Atong binisayon, pastor, munang wa pa nabutang imong ngalan dito sa basahon sa kinabuhi kay samtang nagwali ka ang mga tao nangatulog man pero kini nga bus driver samtang siya nagdrive tanan niya nga pasahero nagampo. Oh, mas duol ni sila kaluwasan. Mauna mga kaigsunan karon sometimes manggod moabot sa tong higayon nga boring na kaayo ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang sultihan ta mo mga kaigsunan, when a preacher stands up, wala siya ning tindog kay gusto ta mo nga entertain, mga tawa mo malipay mo masadya mo. Ning tindog ta dinhi kay gusto natong tandugon ang atong mga pagbati sa pulong nga iya sa atong nga Ginoo. Okay. So magampo ta. Wa pa day ka nagsugod pastor, wa pa. Sige, ampo ta. Gamhanan namo nga Dios. Nakas kay tas-an sa mga langit. Karon nga buntag amo ikaw nga gidaygo gipasalamatan. O gihangyo ikaw nga imo kaming manduan og ubanan sa among pagtuon karon sa imong mga pulong. Gamhi kami pinagisbalan nga espiritu, pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Kristo Jesus nga manuluwas. Amen. Okay. So, to start with our message na dinhi. If it's in the Bible, I believe it. But if it's not in the Bible, it's not for me. Okay? So, pasabot, kung tanan gigisulti o gitudlo, mga kaigsunan, makitas Biblia, dawatan na. Pero kung ang tanan gigisulti diha sa imo, dili na makitas Biblia, dili na para sa ato. Kaya ang foundation sa ato nga pagtuon, balaan nga kasulatan. Bisan pag-unsa na kanindot sa appearance nga pagtudlo, basta dili makitas balaan nga kasulatan, dili na alang sa ato. So that's why karon ang ato nga pagtuon pulos ra gid nas balaan nga kasulatan. In fact, mga sugilanon ra ni nga akong i-share kaninyo. Sige. Again, the story of the Good Samaritan. Kita nato.
Maayo nga Samarianhon, gitulis ang usa ka biktima. Humag gitulis, gikulata, gibiyaan. Unya nagpaabot kinsay motabang niya. Pagkakita niya sa mga Levites ug mga Pharisees ug mga representatives sa religion ug sa church, lipay say salamat. Niya nga mo pangulo sa mong iglesia, matabangan ko ani. Pero gitabangan ba siya? Wala. Wala. And here comes the Good Samaritan, pag-abot sa iyay, di ra ba mi pwede nga makigsandurot sa mga Samarianhon? Pero instead nga mo na yung huna-huna, gitabangan hinuon siya, gidala siya ng tustambalanan, unya, giayo, gibayran. So pangutana mga kaigsuunan, what would you have done if you had passed that way? Kung ikaw kaha ang ning-agi dito nga agianan, unya kita kas biktima, unsa pod ang imo nga pwede himuon? Okay? Aw pastor, sama sa kuan kanang nag-una, muli kay kay basig pasinganlan mi nga kami mo ay nagtulis. Well, pinakauna din nga tema nga itong hisgutan, love is not just something to talk about because love is something we do. Ang tinuod nga gugma mga kaigsunan ug mga higala, gipakita na, gipamatud-an na, dili ra na kutob sa ato nga mga ngabil. Kay matud pas Tagalog, ang tunay na pagmamahal, hindi po sinasabi, ang tunay na pagmamahal ay ipinapakita at ipinararamdam sa isang tao. Sa lagtod nga pagkasulti, ang tinuod nga paghigugma sa atong nga Dios dili kay kutob ra sa atong mga ngabil, gipakita na, gipamatud-an sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Love is something we do. That's why James chapter 2 verse 14. Tanawa mga kaigsunan ang iyong teksto. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? Unsa ba nga butanga sa iya nga kinabuhi nga moingon siya nga duna siya pagtuo pero wala makita sa iyang binuhatan? Tanawan ninyo panid-i. Kabalo mo unsa gyoy konteksto aning kana nga linya? Tanawan ninyong bersikulo 15. If a brother or a sister is naked and destitute of daily food, kung ang imong igsuon, silingan, isikataw, babae, lalaki, hubo, unya walay pagkaon, unya ning ingon lang kuno ka, nahala sige, magampo ta, nga unta, magmalinaon ka sa imong nga kinabuhi, pero wala gyud kay gihatag nga tabang alang niya. Ang pangutana sa teksto, what does it profit? Okay? Unsa may nahimong kapuslanan ni ana sa imong nga kinabuhi? Versikulo 17, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Buoti pasabot mga kaigsuunan, ang tinuod nga pag-alagad sa atong Ginoo gipakita sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang tinuod nga paghigugma sa Dios makita sa ato nga presensya, dili kay kutobra sa ato nga pinulungan. Nakuha nato ang punto mga kaigsuunan. So, buoti pasabot, ang tinuod pod nga pag-alagad sa Dios makita sa paghigugma sa atong isig ka tawo. Okay, so let's summarize the message into two stories in the New Testament. The first is the rich young ruler and the second is the rich young Zacchaeus. Okay. Kining batan-on nga dato wala maningalan. Okay? Pero ang gisultis Biblia, dato siya, ikaduha, batanon. Dato, unya, batanon. Ikaduha, si Zacchaeus, dato, pobre. Okay? Dato, kabos. Ay, dato, gihapon. Batanon, sama sa kining rich young ruler. So, dali ra kay hinumduman. Kay kining batanon nga lalaki, ang iyang sugilanon makita sa Mateo 19. Asa makita? Mateo 19. Ang sugilano ni Zacchaeus makita sa Lucas, unsa nga kapitulo? 19 pod. So sayo na kay hinumduman. Ang sugilanon sa rich young ruler, Mateo 19. Ang story ni Zacchaeus, Lucas chapter 19. Ay, sayon kay hinumduman. Karon pastor, murag ka na nga mensahe pastor, dili na para sa ato. Nganuman, kay mga dato man ang gihisgutan diha. Oh, nya kita dili man tasama nila nga dato. Ay, pasagdan na nato. Let's go to the main topic or the main reason and the main lesson out of the story of these two individuals. So, unahon nato, the rich young ruler. Matthew 19:16. Take note ha, tanawan ninyo.
Ang atong title mga kaigsunan is When Life Becomes Meaningless. Sa dihang ang kinabuhi sa usa ka tawo mahimong walay kapuslanan. In what way? Tan-aw nato. So this rich young ruler, he came to Jesus with a very important reason, with a very important purpose, because he has a very important question to ask. Okay, sa di pa ko mupadayon, mangutana ko sa inyo. Para sa inyo, what is the most vital question in life? Para sa inyo, unsa man ang pinakadako nga pangutana sa kinabuhi? Okay, tanawan ninyo. Ang pangutana, nining tawhana, the rich young ruler, he came to Jesus with a question. And by the way, if you have some questions in your life that until now does not have answers, you come to Jesus. Kung doon na kay mga pangutana sa mga kinabuhi nga hangtod karon, wala pa nimo matubag, duol kang Kristo, kay tanan nimo nga pangutana, tubago na pinaagis balaan nga kasulatan. So this person came to Jesus and asked this question. Sa iyang pangutana, "Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life?" Itong binisayon, magtutudlo, unsa ba ang angayan ko nga himuon aron ako mamaluwas? Mga kaigsuunan, musulti tag sa dili, pero kini nga pangutana sa batan-on, mao pod ni ang atong pangutana. Kay gusto man tang maluwas. Kay ngano pa man nga nag-init-init ta dinhi niya, di ra man ta gusto nga malagit, nagsakripisyo ta, ning tabang tas bulaton sa Ginoo, na ning kamo ta pinagi sa nga grasya, kay gusto ta nga pag-abot panahon mga luwas tang tanan. Kay magunsa naman lang kalbutan nga pobre pa ta, kabos pa ta, nag-antos pa ta, pag-abot sige hindi pa kita mga luwas perti na ginatong looya mga kaigsuunan. Mauna, nga di manggikaita ingnan ni kahayahay dinis kalibutan, maning kamo ta, nga uban sa grasyas Ginoo, uban sa iyang tabang, mga luwas ta mga kaigsunan, aron nga makasuway putag hayahay nga kinabuhi, tuan na tas gingharian sa langit. Okay, so, teacher, what shall I do to have eternal life? So, unsa man ang iyang reason sa pagduol kang Kristo? Sa man iyang tuyo? What is reason? Unsa man iyang tuyo? Tanawa ang pangutana, what shall I do to inherit eternal life? So, unsa man ang iyang rason sa iyang pagduol kang Kristo? Kay gusto siyang maluwas. Exactly. Ikaduha, gusto siyang malangit. Parehas naman na. Malangit, maluwas, maunay iyang tuyo. Pangutana nako, insakto ba nga tuyo mga kaigsuunan ang naa sa iyang motivations kasing-kasing sa pagduol kang Kristo? Insakto ba? Insakto. Pero sulayan nato mga kaigsuunan, unsay nahitabo? Unsa may mayong himuon aron ko maluwas? Unsay ingon ni Kristo? If you want to enter into life, you keep the what? Keep the what? Mao din namumutubag kay wa naman ay dinhi. Sige. If you want to be saved, you keep the commandments. Okay, say. Sa di pa ko mopadayon, ako ning klarohon. Nagsulti lang nis tinuod mga kaigsuunan. Nga hangtod di ay karon, nagpabilin pa ang pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Okay? The keeping of the commandments is still binding until today, because when a person asks Jesus, what shall I do to be saved? Ingon si Jesus, if you want to be saved, you keep the commandments. And that words came from the very mouth of Jesus. Okay, so karon, if you want to be saved, keep the commandments. Ingon ang rich young ruler. Which ones? Which commandment you mentioned nga ako nga bantayan? Ingon si Kristo. Okay, these are the commandments. First, you shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. Pangutana mga kaigsuunan. Mao ba ni ang 10 commandments? Wala na po. Mao ba ni ang 10 commandments? Yes or no? The answer is no. Kay kung ano man ni kabuok? 1, 2, 3. Tulura. 3 commandments ni. So, nangutana siya, Lord, which commandment you mean? Asa man
nga kasuguan nimong gisulti nga tumanon aron ako maluwas. Di ginumeriti Kristo. Nagsugod siya, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Nya di ba ni mao? Kaya ang 10 commandments mag-start man siya asa. Unsa may first nga commandment? Thou shalt not have no other gods before me. Second, thou shalt make unto thee any graven image. Number 3, anong hinay man kayo mong manubag? Oh, thou shalt not use thy name in vain. And number 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Pangutana. Nganong ning lukso man ang Ginoo, ning ditso siya, you shall not murder. You shall not steal. You shall not commit adultery. Nga pwede man siya magsugod, thou shalt not have no other gods before me. Okay? Ang tubag mga kaigsunan mauni. Kay gustong i-emphasize sa Ginoo sa iya ang paghigugma sa iyang isig kataw. Kay ang kasuguan na bahin sa duha. Ang pikas paghigugma sa Dios, ang pikas paghigugma sa isig kataw. Ingon ang Ginoo, you young man, I don't have kanang questions about you with regards to keeping the commandments and loving God. Wala kay problema diha. Kay ikaw, memoryado nimo ang 10 commandments, memoryado nimo ang Bible. But I can say to you that you have a problem with loving your neighbor. Maunang nag-start siya diri mga kaigsunan, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal. Kaya ang problema aning tawhana, dili ang paghigugma sa Dios, kung dili ang paghigugma sa iyang isikataw. Nakuha na to ang punto. So that's why, muingon ko mga kaigsunan, his reason of coming to Jesus is actually a wrong reason. Why I say wrong? Kay ning adto siya sa Ginoo, gusto siyang maluwas, dili si Kristo yang tuyo. Nakuha ang point. Okay, Lord, I came to you. Naa siya. Pagsulti niya, Ginoo, sa may kong himuon, aron ko maluwas. So wala siya labot kung kinsa si Kristo. And in fact, mga kaigsunan, dili siya motuo nga si Kristo manluluwas. Kay until now, the Jewish people do not believe that Jesus is the Messiah. If you will ask them, do you know Christ? Mayroon din na sila, yes, we know Christ. He is a good man. They do not believe that Jesus is the Savior and God. So karon, ang toyo niya, nalimot siya. Gusto siyang maluwas. Nga ang yawi sa kaluwasan, naas tao nga iyang giatubang. Di ba? Kung gusto siyang maluwas, kinsa man di mo ablis pultahan dito aron siya maluwas? Si Kristo. Gusto siyang maluwas, kinsa may nagdala sa gift of salvation, sa grasyas kaluwasan? Si Kristo niyang giistorya. Og na miss out na niya mga kaigsunan. So karon, if you want to enter life, okay, keep the commandments. Ay ingon niya, Lord, if that's the requirement that I can go to heaven, I must be one of the candidates because since I was young, I have kept the law. Pagkagarbuso. Kung mauna ang requirements Ginoo nga maluwas, tingali usa ko sa mag-una padulong dito sa langit kay gikan pa sa akong pagkabata, ako na nang gitamdan ang pagbantay sa kasuguan. Sa tubag ni Kristo, if you want to be perfect or if you want to be saved, sell what you have and give it to the poor, and you will have treasures in heaven. And after that, you come and follow me. Dato man ka. Imo naman ka ning gi-practice tanan. Nahala sige. Ibaligya imong kabtangan. Ang halin ihatag sa pobre, mga kabos unya dayon. Sunod ka sa ako. Let's see what was the reaction of that young person when God said, sell your possessions, give it to the poor, follow me. Tanawan ninyo, verse 20. 19 verse 20. But when the young man heard that saying, he went away, what? He went away, dili mabasa? He went away sorrowful. Sorrowful. He went away very sad. Atong binisayon. Milakaw siya, mitalikod siya, nga nagmasog anon. Kay kining tawhana, daghan di ay siya ug kabtangan. Okay, karon mga kaigsuunan, isulti ko kaninyo that true religion is not seen in our doctrines.
True religion is not seen on the appearance of our churches because true religion can be seen on how we treat each other. Akong binisayon, ang tinuod nga relihiyon dili makita sa atong doktrina. Agree, disagree? Ang tinuod nga relihiyon dili makita sa atong nga mga pagpanudlo o dili makita mga kaigsunan sa katahom mo kadagko sa atong nga mga simbahan, kay ang tunay na relihiyon makikita siya kung paano natin minamahal ang ating kapwa. Oh, maganda pala pag Tagalog, no? Oh, maganda kasi yon pag halo-halo. Tagalog man dito kay sa Chinese church, English daw unya sagulan og kanang Bisaya. Unya karon kay na amay sige lang, don't worry. Okay ra. Pagka kuan na ay nagsuwat og cardboard, iyang giisa ang taga media team ba. Pastor, kanang we have an audience kuno nga bisita. Kanang PNP na nag-duty sa lahog nga Tagalog. Kaya pastor, minsan Tagalogin mo. Karon kay nagsulti man ko sa katong among gilubong dito sa Kinatarkan nga. Ningon ko nga ang tagtungod sa patay ning hangyo sa ako nga paampuan. Di akong gitagalog. Giyon sa pagtalog ko ang may-ari ng patay. Nag-request sa akin na pero tumawa yung yung Tagalog ba? Tapos yung mga sa harap tumawa rin. Ingon ko, bakit kayo tumawa? Parang ang awkward pakinggan, ang may-ari ng patay. Ingon ko, sama din nas Bisaya, tagtungod, Tagalogan ninyo. Tagtungod, may-ari. Yeah. So again, true religion is in how we treat each other. Ang usa ka tinuod nga relihiyon, mga kaigsuonan, gipamatud-an o gipakita na kung giunsa nato paghigugma ang atong silingan. Okay, sige. So, humanata. Adto ta sa sunod nga story, mga kaigsunan. Aron nato ning i-summarize. The rich young ruler, he came to Jesus because he want to be saved. Okay, akong klarohon. Ang batan-on nga dato ning duol kang Kristo, Matthew chapter 19, kay gusto siyang luwas. Iyang tuyo dili si Kristo. Ang iyang tuyo dili nga mailhan ug mailan niya si Kristo. Masuod ang Ginoo dili. Ang tuyo niya maluwas ra gyud siya. Maura na iyang tuyo. So again, matod pa sa inyo, sakto ra man na pastor kay gusto magitang maluwas. Tan-aw nato si Zaccheo. Luke chapter 19 verse 1. Kitanawa. And Jesus entered Jericho and was passing through. And behold, there was a man named who? Zaccheo. And he was a chief tax collector and was rich. Gisumpay. Pwede ra gid dili na butang ag rich kay basta tax collector ka. Dato gyud ka, mga kaigsuonan, atong higayuna. Pero giklaro gyud sa atong nga Bible, he was a tax collector, at the same time he was rich. Double emphasis, mga kaigsuonan. Nganuman kay sa sunod dinhi nga mga linya gipakita diha nganong gisulti na nganong dato gyud siya. Sige, pulos na ni sila dato. Karon, dato siya, kwartahan pa gyud, sikat pa gyud. Verse 3. And he was seeking to see who Jesus was. Okay? So tanawan ninyo. Ning duol siya dito, mga kaigsuonan, kay ang iyang toyo, unsa man? Unsa iyang toyo? Makita ug mailhan si Kristo. Kay wala nag-mention nga gusto siyang luwas. Wala nag-mention nga gusto siya mahimong kandidato sa langit. The Bible said, Zaccheo came there to Jericho because he knew that Jesus was there. And he went there because he wanted to see who Jesus was. And that's already enough for Zacchaeus. Kanindo ta, tanawa ha? Ang iyang tuyo, makita ra og mailhan si Kristo. Unya, igo na kadto alang kaniya. So, murag lahi, no? Kay ang rich young ruler, ning duol siya sa Ginoo, dili kay gusto niyang mailhan si Kristo. Ning duol siya sa Ginoo, kay dili kay gusto niyang isuod ang Ginoo. Ning duol siya kay gusto siyang luwas. But Zacchaeus, di lahi iya. Ni Asya kay gusto niyang mailhan ang Ginoo. Tan-aw na to kinsay saktos ila.
Ha? Tanaw na to kinsay saktos ila. So verse 3, he was seeking to see who Jesus was. But on account of the crowd, he could not because he was small in stature. Ang problema, gusto siyang makakita sa Ginoo. Di man siya kakita. Ngano man? Ha? Mubunsa, dili na kay mubo. Putot yun. So in short, mga kaigsunan, na ay balakid ug naibabag, dili niya makita ang Ginoo. But verse 4, he ran ahead and climbed up the sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. Hindi siya di gyud pwede nga dili nako mahibalag ang Ginoo. Mangita gyud kog paagi nga makita lang nako siya, kay alang kang Zakeo, mga kaigsunan. Bastag makitaan lang niya ang Ginoo, masulbad na ang tanan nga gibatyag niya nga kasakit o gihambin sa iya nga kinabuhi. Kuyaw ni si Zakeo pagtuo, mga kaigsunan. Oo, walay po pangutana, di na kinahanglan mo duol pas Ginoo, kay ang iya makita lang niya ang dagway sa Ginoo, maayo na siya sa gihambin niya siya nga kinabuhi. Inaana day kagamhanan tong Dios or ang ato nga pagtuo. So tanawag on sa inahitabo. Verse 5, when Jesus came to the place, he looked up and said, Zacchaeus, you come down, for I must stay at your house today. Kinsay nagsabi Ginoo, Zacchaeus, you come down. Mangutana ko sa inyo. Was there a time in the Bible where Zacchaeus and Jesus encountered before this event? Naabay higayon sa Biblia nga nagabagat sila ni Kristo si Zacchaeus before ani nga event nga dito ning saka siya sa sikamoro. Wala. Kay first time ni nila nga encounter, but how ka, mga kaigsunan, nga pagduol ni Kristo dito ning dito man sa gingon nga Zacchaeus naog, wa man sila mag-ila. Oh, pero nahibulong si Zacchaeus nga right there, gimension na dayon ng iyang ngalan, Zacchaeus, you come down because I must go to your house and join with you during the dinner. Grabing lipayan ni Zacchaeus, mga kaigsunan. Nga naman, kayang yang tuyo, makita lang niya sa Kristo, ning duol pagid siya, ginganlan pagyud ang iyang ngalan, Zacchaeus, you come down, I will go to your house. Mungadto pagyud sa ilang nga balay. Daghanag package, mga kaigsunan. Kung sa Jollibee ni, combo meal. Oh, mo palit kag usa lang ka kanang C1 na, C2. Oh, C3. Kana mo palit ka ba og palito nimo na nga combo meal, C3. Igpalit nimo ana, nanay fried chicken usa, na isa ka cup nga rice, napa isa nga spaghetti, nga nay sagol baboy. Naa din na sagol baboy, pastor. Bitaw ko kay baw ha, wala ko kay balo. So, sa usa nimo kapag palit, ang package daghan og dala. Na ay drinks, na ay cup of rice, na ay kanang fried chicken, na ay spaghetti, usahay na pay mga side dish, depende sa package imong gidala. You see, ang gipalit. Si Zacchaeus, ang iyang tuyo, mga kaigsunan, makita lang ang Ginoo. But you see, ang iyang na-experience, giduol siya sa Dios, dimension iyang ngalan, wow, kaila ang Ginoo sa ako. And after that, ningon pag yun ang Ginoo, you come down, because I will go to your house and join with you during the dinner. Pero ang iyang tuyo, makita ragyod ang Ginoo, and that's already enough for Zacchaeus. Tanaw na to kung sa inimong resulta. Verse 6. So, Luke 19 verse 6. So, Zacchaeus hurried and came down and received Jesus joyfully. Tanawan ninyo. And he received Jesus happily. And he received Jesus gladly. Pero balikan na tong rich young ruler. And he went away from Jesus sorrowful. Okay? He went away from Jesus very sad. Kay ang iyang tuyo, maluwas. Dili si Kristo. Ang iyang tuyo, malangit, dili nga maila si Kristo. Unya karon kay si Zacchaeus, wa man kahibaw nga naabadi ay nay kaluwasan, naabadi ay nay langit, naabadi ay nay eternity. Wala kahibalo si Zacchaeus, anak, mga kaigsuunan. Nganuman, walay tao nga nagtudlo sa iya ni ana. Muna ang tuyo niya, mauragyod ang mailhan ug makita si Kristo, and that's enough for him. So ang nahitabo, unsay giingon gani ni Jesus sa rich young ruler? Sige, baligya imong kabtangan, ihatag sa mga pobre, ihatag. Ning talikod siya, ay, sa Ginoo di gina pwede. Kay dako kay ko ginansya niya, grabe kong paningkamot, unya ihatag ra sa mga tao nga wa man gani katabang sa pagpaningkamot. Batanawa si Zacchaeus. Unsay response niya? Verse 8.
Zacchaeus stood up and said to the Lord, Behold, Lord, half of my goods I will give it to the poor. Mura magsuko mo. Half of all my possessions, I will give it to the poor. A very contrast with the reaction of the rich young ruler. He went away from Jesus very sad because he can't afford to share his possessions to the poor because he was very rich. Akong ihatag Ginoo sa mga pobre, katunga sa akong kabtangan. And after he declared that, verse 10, mga kaigsunan, a wonderful statement from the Savior himself. Jesus said, Today, salvation has come to this house. It's just like saying, mga kaigsunan, now I would like to declare that Zacchaeus today is a candidate of salvation, a candidate of the kingdom of heaven. Pagkanindot ato nga declaration that time, mismo sa matas mga tao, gisulti mga kaigsunan, nga kining tawhana, isulti ko kaninyo, ni abot ang kaluwasan, ni ini nga panimalay, tungod kang Zacchaeus. Because what? His first intention is just to see who Jesus was, and that's enough for him. Pero sa iyang gusto nga maila si Kristo, ang tanan gihatag, nailhan siya, giduol siya, gidawat siya, labaw sa tanan mga kaigsunan, giluwas pagid siya, gihimong kandidato padulong sa gingharian sa langit. So karon, what's the message, Pastor? What's the message? Inani ang message. Rich young ruler, his purpose of coming to Jesus, he wanted to be saved. Not because he want to know Jesus. Not because he wants to have a relationship with Jesus. No. Ang iya, maluwas rin siya. Bahala na nas Kristo, kinsa na. Basta kay maluwas lang siya. Pero unsay nahimong reaksyon? Talikod siya. Naluwas siya, wala. Ay siya mismo ang ning talikod. Gikan sa kaluwasan, kay siya ning biya kang Kristo. Si Kristo, mao ang kaluwasan, ning talikod siya. Adto ta kang Zacchaeus. Ang iyang tuyo, wala siya kay balo about kanang concept, mahitungod sa pagkaluwas, gingharian sa mga langit, wala siya kahibaluana. Ang iya lang, mailhan niya sa Kristo. Igo na kadto, alang kaniya. Pero tanawa, apil ng package, gidool siya, Zacchaeus, naog, kuyog ta, adto ta sa inyong balay. And there, sa balay ni Zacchaeus, ang Ginoo. Unsay resulta? Today, salvation has come to this house. In short, brothers and sisters, the message is, listen to this. If you want to have eternal life, seek Jesus first in your life. If you want to be saved, you seek Jesus first in your life. Because eternal life and being a candidate in the kingdom of heaven and being saved is actually included in the package of seeking Jesus first in our heart. Nakuha na to ang punto mga kaigsunan. Age, akong binisayon. Kung gusto kang maluwas, kung gusto kang mahimong kandidato sa langit, unaha pagpangita si Kristo sa imong kasing-kasing. Nganuman, kay pinaagi kaniya, siya'y mag-abli sa ganghaan sa langit. Siya'y maghatag mga kaigsunan sa grasya, sa kaluwasan. Ang tanan, naaragyod kang Kristo. Ang gusto nimong makabot sa imong kinabuhi, makuha basta nag-una si Kristo diha sa imong kasing-kasing. Okay, tapuson tani. Parehab experience Pastor Bunjan. Kana manggong among katid sa Cebu. Kaadto man ni si Richard. Richard, wa man nakapuyo dito sa mong gipuy-an kay gipahalo na man gini siya mais Ginoo. Dito man ni nagpuyog dorm. Pero kami mga kaigsuonan, dito mi nagpuyo sa kanang puy-anan sa mga working students. Mas Jordan. Kanang gipuy-an ni Jordan Aribado, mao po na mong gipuy-an. Cottage, pero di gina siya ingon nga cottage kanang parehas beach ba nga gagmay. Balay gina siya. Pero kanang nga balay, tulo ra gina ka kwarto. Pero mahibulong mo, tulo ra ka kwarto mong balay, pero 26 mi ka buok nagpuyo. Tinuod, 26 mi ka buok nagpuyo. Pero ang among plato, 5 ra ka buok. Among kutsara, tulo. Kaldero, tulo. Maghinulatay gid may kisay maunag lungag. Ikaw man yag lungag, hipusa gid na ang imong giloto nga kanon. Kay di kay na nimo hipuson, igbalik nimo wa na nay sulod. 26 gud mi kabuok,
pulos mga working students, pulos pag yun walay support gikan sa mga ginikanan. Isig pa ning kamot. Kaila mong Pastor Eugenio Habagat. Kaila mo. Panahon atong paghumans bagyong Frank 2009 nga grabing pagsakas mahal sa bugas. Kami adto mulinya na mimupalit og NFA. Kaya atong higayon na ang NFA na lang yung barato kaayo. Tag 18.50 ang kilo. Alin niya mi. Pastor Eugene Habagat kay gi-assign man na dito sa bakahan. Siya tigpakaon. Karon, Jin. Kay Jin man na, Eugene. Lisura, Jin. Ay, wag yo'y sudan ba? Unsa kahaog ka ng mga damog bitaw sa ingan, anak? Kana bang mga sobras pagkaon bitaw? Damog na. Lamaw ba? Lamaw. Pero kanang lamaw manggod sa amos dan bantayan, kana man ang lubi. Nya butang nga gatas mo na ilamaw, lami manggunas amo. Pero ang lamaw sa uban kadto mga sobra ba, sobra-sobra. So, si Pastor Eugene Habagat, siya itikuhas mga sobra dito sa kapiterya. Ikahuman niya kuhas mga sobras pagkaon, ihatod niya padulong sa mga baka. Daghan magbaka, pakaonon. Ingon ko, Jen, unsa ka haog sa di pa na nimo ihatod sa baka, iagi sa na dito sa balay? Nga naman, di siya, may pangbaka kay lami pagsudan. Kay kining mga nagpuyo sa dorm ito mga kaigsunan, sigig balik-balik ang sudan, di naman na lami para sa ila. Ihatod ba yan na adto sa amo, mga working student? Kay usa lang nakapikat sa mong mata, hurot lagi na. So karon mga kaigsunan, ingos Eugene, sulayan na to. Kay wa naman may mupalit ra mig bugas mga kaigsunan, di naman may ka-afford og sudan. Gidala dito, gidala. So igabot dito, gisud man nagbalde. Balde gyud ang mga lamaw. Ako'y tig-ukay, Okay na ko, gluten. Kinsa man Kisay mo angko na ni. Ako na. Kini kalabasa, dagkog hiwa, kinsa man ako na, sige. Kini pandisal, iningkita na. Pero ako lang kuhaon ang iningkit. Kinsa may mo kaon ani? Mga kaigsunan, tinuod na siya. So, nahitabo, ikahuman na mo sort out, inito na mo dito, kauno na mo balik. Wa man to gikaon gyud aktually nila. Pagkahuman, dala nas baka ni Eugene. Pagkahuman si Mister kay naniwang man hinuon ang mga baka. Ingon na nga mga supervisor, Jin, unsa man ang hitabo ang mas ning tambok man hinuon ka kaysa mga baka. Kaya ang nahitabo lagi, mas muuna man mikaon dito, maulhi ang mga baka. Ang sobra mga kaigsuunan, mauna lang ang mahabilin dito sa mga baka. Unya 26 mi kabuok. Pero nakagraduate mi oy. Na pastor pa gyud, naordinahan pa gyud mga kaigsuunan. So karon, sige. Unsa may among kinabuhi dito? Mao ni. Kada bulan, separate mang lalaki ug babae. Nya kami kay mga luya man gid mi kakitag babae. Nya imagine na lalaki ra gyud mo tanan dito magsinumbagay, maginawayay mo kay pulos gud mo lain-lain og mga pamilya. Unya usara mo CR kamo tanan dito, share gid tanan. Karon ingon na ang amo nga din. Kada bulan na ay tawag ana open house, mabisita. Ang mga babae pwede kaadto sa mga lalaki. Ang mga lalaki pwede pud makaadto sa mga babae. Unya kay kanang among gipuy-an, giilag yun na dito sa Sipak nga pinakahugaw yun nga balay ang taga Cebu. So inilag yun mi dito nga pinakadamak yun nga mga estudyante, mga taga Cebu. Kay pagbisita ditong Pastor Barlizo, giampuan mi, Pastor Barlizo pud kay nagsuroy-suroy man pud sa mong balay. Nya ang amo dito nga bintana, wala na yung mga jam. Kaya ang mga jam sa bintana, amo man gisugnod. So ang among balay, wa pa nahuman, guba na. Unya kayang si Bisiman ang nagpahimo. So ingos Pastor Barlizo, mao din ni inyong balay dong nga ning padalaman mi dinhi og kanang kwarta. Ko mga kahoy manggod pastor kay among gipangsugnod. Ngano man, ta magkuan man, ulan unya wa mi kasugnod, di mi kaluto. So among gipangtangkas ang mga jams bintana, gipangsugnod namo. Sa kini nganong nangabuho man ni ang bongbong. Tao kana pastor nangabuho na kay kutob sa bulagan sa mga uyab dinhi sumbagon man ang bongbong. Di nangabuho, di lang ko mosulti kisa kay basid kaila mo. So, ingos Pastor Barlizo dong, ampo sa ta. Ako ra may nabilin dito. Di siya sa di pa ta mag-ampo dong kanang nakoy hangyos inyo. Kung sa man pastor, hindi siya nga, pwede mang limpyo mo? Kung sa pastor, hindi siya nga, pwede ninyo limpyo-limpyuhan pod inyong balay kay kami mang ginagastoan ni dong unya kanang limpyuhi lang ninyo ba kay silhigi ninyo kay ang inyong salog ba kay kanang gilo kaayo sa lapa-lapa.
Sa tinud-an nilang gyud mga kaigsuunan. At timing gyud pud tong pag-adtong Pastor Baliso nga wa gyud pud may panglimpyo. Pero talagsa ra gyud pud may kalimpyo gyud sa among balay kay pulos baya mga lalaki. Nga kining mga lalaki kung ikaw manglimpyo diha, ikaw lang sa ayaw pagpanamay diri sa uban. So karon aron malimpyo ang cottage among balay, kada bulan na ay gitawag open house. Ang mga babay mobisita sa inyong balay. Kamo pod pwede po mo kabisitas pikas. Unya palimpyo hay gyud kinsa gyud pinakalimpyo. Ya kadto kang among balay, wa gyud to kadaog sukat. Wa gyud kadaog. Dingon ko nga sulayan ka nato basig makadaog ta karon. Sa unsaon man nato? Atong limpyuhan. Ato ning patindogon kay nagbahirig man ang ato nga kuan kusina. Gipatindog na mugtarong. Ang among CR gibutangan sa namog tabil-tabil kay wala man toy way pultahan, way bintana. May mo gamit ka didto, ay bahala lang ka diha basta kay wa ginay tabon. Sa among floor wakan. Nya naaman may mga bedsheets dito sa taga Kinatarkan nga sukad sa iyang pag-abot wa gyud niya labhi ang iyang mga habol. Kung anong limang gikamang laba, hindi siya kay kung akong labhan mausap ang baho sa mga habol di naman ko katulog. Okay naanad naman siya sa baho dito di. Nagkasagol-sagol gyud ang among baho mga kaigsuunan. So karon, kusulayan nato limpyuhan kay basin pa lang karon nga higayon kita na gyud ang mudaog nga pinakalimpyo. So tanan mga basura gibutang namo sa mga kanang kuan gyud. Kanang parador gyud dito, butang. Katong mga nangapanos na nga mga pagkaon, ang medyas nga mga gahi na kay way laba-laba, ipangtaguan tanan. Tung mga kaldero way hugas taguan tana, mga medyas sapatos, tung pantrabaho nato nga kanang mansa na kayo butang tana sa parador niya atong padlakan niya ingnon lang nato nga do not open kay bawal ni. Karon abot na. Evaluate namin. Nindot ha. Karon pa may kakuan nga nalimpyo ang kuan. Nalimpyo ang balay sa mga taga Cebu. Naapay mga Biblia ang mga higdaanan. O naapay mga alawiton. Karon. Sa unsa man ning do not open. Kuan. Pang-ablihan ra ba ko ay ma'am di ra ba gina pwede ablihan kay nagtugon gyud tong tag-iya nga di gyud na niya paablihan diha kay tuwa siya sa bakulod nasa importante kay nga mga gamit diha sa sulod nga kun imo nang ablihan basig mga tandog na niya importante ra bagi kaayo ma'am nagtugon gyud to ang tag-iya so agid hilabti in short kami ang champions pinakalimpyo nga cottage sa itong higayon tinuod ang premyo namo usa ka libo so among gipalit og isda kay di man may kakaog isda dito sa sulod alipay kay mi kadaog mi pero wala sila kabalo nga sa kalimpyo sa among balay naay usa ka portion didto nga ang tanan nga mga basura tuwa didto nagtapok. Wa nila nakita. You see? Mao man na kita usahay di ba? Ay gwapo kay ta kada Sabado Unya tan-awon tos mga tawo kinsa gyud ta nga mga Dios non og relihiyoso kaayo. Pero wala sila kabantay nga sa kalimpyo sa atong appearance, sulod sa atong kasing-kasing, duna di ay portion didto nga ang tanan pang mga basura nagtapok tuwa didto. Mga kaigsunan ug mga higala, usbon nako. Kung gusto nimong masinatian ang pagkaputli sa imong kinabuhi, gusto nimong masinatian ang grasyas kaluwasan sa Dios, gusto kang mahimong kandidato padulong sa gingharian sa mga langit, ang tambag sa Ginoo, unaha pagpangita ang iyang pagkamatarong ug ang tanan nga mga butang ikadugang ra alang kanimo. Ikadugang ra alang kanato. So, if you want to be saved, if you want to go to eternal life in the kingdom of heaven, you seek Jesus first in your life. Mao na tong mensahe karon nga kadtuon, hinaut mga kaigsunan nakakuha kitag mga leksyon ni atong pagtuon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.